walang record na may Mary Grace Piatos, aga iniulat ng Philippine Statistics Authority sa House Committee on Good Government and Public Accountability matapos nitong i-check ang kanilang database. Ang naturang pangalan ay kabilang sa mga umano'y pumirma o recipient sa confidential funds ng Office of the Vice President. Si Bella Las Moras sa Sentro ng Balita Live. Aljo, iginiit ng isang kongresista na sa wakas napatunayan ng may mali umano sa naging paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Yan ay kasunod nga ng inilabas na ulat ng Philippine Statistics Authority na walang Mary Grace Piatos base sa kanilang records. Sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, natukoy si Mary Grace Piatos bilang isa sa mga nakatanggap umano ng confidential funds ng Office of the Vice President noon. Kaya't pinatingnan ng komite sa PSA kung nag-i-exist nga ba ang taong ito, lalo pat tila hango lang umano sa brand ng sikat na chichirya at restaurant ang pangalang ito. Sa isinumiting ulat ng PSA, nakasaad na walang record ng birth certificate, marriage certificate at death certificate sa bansa ukol sa pangalang Mary Grace Piatos. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, patunay lang ito na nag-imbento lang umano ng resibo ang OVP para madepensahan ang kanilang hindi tamang paggamit ng confidential funds. Sang-ayon din dyan si House Committee on Women and Gender Equality Chair Geraldine Roman. Habang sabi ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Jude Asidre, mabuti na rin ngayon at PSA na mismo ang naglabas ng ulat ukol kay Piatos. Samantala, ukol naman sa impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, tiniyak naman ng mga kongresista na daraan ito sa tamang proseso. Sa mga puntong ito, balikan natin ang bahagi ng pahayag ng ilang kongresista. Nitong paghahain ng impeachment complaint ng mga civil society groups sa isa lamang pagpapatunay na ang taong bayan mismo ay naghahanap ng accountability sa kanyang mga sa kanilang mga halal na pinuno, lalong-lalo na sa kasong to sa Vice Presidente. Rest assured na kung anumang processing, no, deliberations, they will be transparent and they will follow to the small letter, no, lahat ng dapat what we have to take in mind. For example, the questions of whether it is correct in form and in substance. And syempre, papakinggan natin lahat ng panig. Ano? Due process will be followed. Finally, na-clear na rin na wala talagang ganong tao. At ano ang pinapakita nito? Na ang mga opisyal sa Office of the Vice President, led by no other than Sara Duterte, ay nag-imbento ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang konkretong patunay na hindi ginamit ng tama ang pera ng bayan. Aldo, sa isang pahayag, una nang tumanggi si Vice President Duterte na magkomento ukol nga sa issue dito nga kay Mary Grace Piatos dahil ang sinasabi nga, hindi naman lahat ng resibo ay dumadaan sa kanyang opisina o hindi man niya personal na nakikita. Pero ang sinasabi nga kanina sa press conference dito nga sa Kamara ay ito ay obligasyon din ng Kamara ng ito ng Office of the Vice President na tiyakin na tama nga yung mga dumadaan sa kanilang mga resibo at tama at totoong tao yung mga pumipirma rito. Kaya't sa ngayon, inaabangan nga natin yung susunod, Aljo, na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kung ano yung magiging hakbang nila kasunod nga ng isinumiting ulat ng PSA sa komite. Aljo? Mela, maugong na may iba pang grupo na maghahain ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo dyan sa Kongreso. May kumpirmasyon ba ito? Aljo, kanina no, sa hiwalay na press con ng Makabayan Black na nandun nga si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kinumpirma niya
Sa loob ng linggo ito ay inaasahan na magkakaroon pa ng isa pang impeachment complaint na ihahain ng People's Organization laban kay Vice President Duterte. So sa ngayon, inaabangan natin kung ano mismong araw yan, yung magiging panibagong paghahain ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero ang sinasabi nga ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, yan ay inaasahang sa loob ng linggong ito. So Aljo, no, kabilang sa ating mga inaabangan ay kung yan ba ay pagsasamahin na bago nga umusad dito sa Kamara at ano yung mga magiging hakbang ukol dito ng mga kongresista, Aljo. Maraming salamat, Mela Las Moras.